Mga kapatid namin dito, dating mga iglesia ni Manalo Kaya alam ko, nagbobotismo kayo ng bata. Ayan, maramihang bautismo sa Binondo, Manila. May bata, Maramihang bautismo. May bata. May retrato tapos meron akong hawak na ebidensya na nagbabautismo kayo talaga ng bata. Kaya masasabi ko mga kapatid, sa atin, hindi tayo nagbabautismo ng 7 taon, 8, 10, hindi natin binabautismohan. Ito, Dalaginding. Nasaan ang sinasabi po ninyong ebidensya na sa Iglesia ni Cristo ay nagbabautismo kami ng 5, 6, or 7 years old? Ilitaw nyo. Ilang araw na, nagbibilang ang mga kapatid sa Iglesia diyan sa ipinahayag nyo. It is a fabricated lies against the Iglesia ni Cristo. But Eli, English yan. Sabi mo kasi, hindi marunong mag-English ang kapatid na Felix Manalo. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo Hindi naman sa panghahamak, Hindi marunong na English si Manalo. Antindi mo? Natatanda mo yung turo mo? What did the Catholic Church did? Hindi ko malimutan yun. Kung makapanglait ka sa kapatid na Felix Manalo na hindi rin marunong mag-English, paano mangyayari yun? Sa susunod babalikan ko yung bahaging yan. What did the Catholic priest did? What did the Catholic priest did? Bueno, yayamang si Brad Eli, walang nailabas na ebidensya. Mag-iisang buwan na po na dito raw binabautismuhan yung bata na 5, 6, or 7 years old. Kaya, ano ang matibay na ebidensya ang inihahayag lang po nito? Sabay nagsasabi ng kasinungalingan o hindi katotohanan? Matatalino po kayo magdesisyon. Kaya ang mga apostol, pagka binasa natin sa Biblia, anong katangian ng mga apostol? Halimbawa, si Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo. Pakinggan nyo, sulat at pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang kamanggagawa sa panahon ng unang iglesia. Unang Timoteo 2:7. Ganito ang ating mababasa. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Yan po ang katangian ng tunay na sugo ng Panginoon Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi ako, sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya sa lahat ng sumusubaybay po sa akin, pagka mayroon kayong kilala na pastor, puno ng isang samahang pangreliyon, kayo mismo napatunayan nyo na siya ang kanyang itinuturo at sinasabi ay hindi katotohanan. Paano kayo maniniwala sa ganyang uri ng tagapagturo at tagapangaral? At pagka napatunayan nyo mismo, kayo mismo napatunayan nyo na siya'y nagsisinungaling. Kaninong anak yan? Biblia po uli. Juan 8:44, kasi sabi nung miyembro ni Bad Eli, ni very Bad Eli or ni Dr. Dalaginding, ako raw hindi nagbabasa ng talata. Anong hindi nagbabasa? Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Bad Eli, pakinggan po ninyo. Dadalangan ko ang pagbasa. Ang nagsasalita, ang Panginoon Kristo, makinig po kayong mabuti. Dadalangan ko. Kayo'y, talaga ang tinutukoy kayo, Bad Eli. At saka si King of Egypt, ulit. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong ibigin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan,
ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaninong anak po ang sinungaling? Sabi ng Panginoon Kristo, kayo'y sa inyong amang dyablo. Kaya pag sinungaling, tama yung binanggit kanina ni Doktora Dalagindig sa unahang video. Ang gayon daw po ay anak ng dyablo. Sa tindi ng dami ng mga ipinahayag ni Bad Eli laban sa Iglesia ni Cristo, different fabricated lies, paano ko ngayon sasabihin si Bad Eli ay anak ng dyablo? Bad Eli, wag po kayong magagalit sa akin. Ito, dadalangan ko. Hindi lang po kayo anak ng dyablo eh. Hindi po. Kayo po ang tatay ng dyablo. Huwag po kayong magagalit. Baka nagbabasa kayo ng laptop, wag. O kaya nanonood kayo nga sa Smart TV, si Mr. Daniel Rason, wag. Huwag niyo sisipain yung TV na Smart TV. Sayang naman. Ipadala niyo sa akin. Kasi wala akong ganung malaking TV. Baka sabihin niyo, ang yaman ko. Itong TV na to, Bad Eli, ha? Itong TV na to, tingnan yung rehistro. Ang nakarehistro ito, Iglesia ni Cristo. O, di ba? O, tanungin yung asawa ko. Hindi ito akin. Dito pagka-pag-aari ng iglesia, ultimong maliit na bagay sa iglesia nakarehistro. Sa inyo. Bakit ganon? Yung mga lupain sa inyo nakarehistro, yung mga iba't ibang uri ng mga businesses sa inyo nakarehistro, samantalang galing sa abuloy ng inyong samahan o ng inyong reliyon. Ang lupit nyo, Bad Eli. Ang lupit nyo. Nasaan ang katarungan, Bad Eli? Sa ginawa nyo niya sa inyong miyembro. Mga miyembro ng dating daan, gumising kayo. Gumising kayo. Gumising kayo. Dumistansya po kayo. Ganyan po ang ginagawa sa inyo ng inyong punong mga ngaral. Kaya balikan natin. Kumustahin natin itong si Daniel. Alam niyo si Bad Eli kung magmura ang tindi ang lutong. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago, tanga, inutil, tarantado! Baka gusto nyo akong kagalitan. Baka meron ditong pastor ni Manalo ngayon. Pumasok ka! Patutunayan ko, gago yung puno mo! Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranio Manalo at sa kanyang lahi! Sumpain kayo! Etong si Mr. Daniel Rason, si King of Egypt, eto pagsamba nila. Mr. Daniel Rason, pasensya ka na. Religion.tv. Kaya pala kahit namin liwanag noong katwiran na sinasabi sa atin, hindi na maintindihan, hindi na makita, at magbibigay na yun ng tutol na gago. Ano tinututulan mo ngayon? Kung hindi na gago, ano tinututulan mo ngayon sa amin? Pati kahit na sila ng mga yan, o hindi gago ka nga, ano tinututulan mo? Hindi gago ka. Diba? Kasi yun na makasisin. Ano tinututulan mo? Hindi wala. Pero tinututulan ka. Hindi gago ka talaga. Tutol ng gago ito eh. Kaya ako, ipagpakulan niyo mga kapatid, kung meron gusto kumunta sa iyo, na gago yung mga yan, lumabas kayo ng dito. Gago ka kami ng toyan. Napasin nyo, yan broadcaster, si Mr. Daniel Rason. Nakita nyo, narinig nyo,
Akala nyo pagkabait-bait, napakamaginoo pagka nakaharap doon sa kanyang doon sa kanyang programa sa UNTV, doon sa kanyang radio at saka yung television program. But in fact, pagka po siya naroon sa kanilang pagsamba, nasa tribuna, doon sana dapat lalong maging maayos at banal ang sinasabi. Pero doon nagtututo ngayon kung ano-ano. Ang lupit nitong magtsuhin na to. Bakit hindi ka taka-taka? Ganun yung tsuhin niya eh. Kaya, eto, ano yung sinabi ni Bad Eli Soriano laban sa Iglesia ni Cristo? Alam nyo, si Mr. Soriano, mga kababayan po namin, paulit-ulit, no, paulit-ulit, ayaw ko sabihin makulit, paulit-ulit ang kanyang issue na paninira sa Iglesia ni Cristo. Paulit-ulit. Eto, inulit na naman niya. Yung nangyari po sa Punta Santa Ana, Maynila, bago i-play, kasi noon, may pangyayari po, may ilang mga kapatid na kalalakihan na na-involve doon sa pagpatay, doon sa mga, sabi nating estudyante doon sa Punta Santa Ana, Maynila. Inuunahan ko na po. Hindi doktrina sa Iglesia ni Cristo ang pagpatay. Hindi po. Hindi aral. Kaya pagka merong lumabag sa batas ng tao at batas ng Diyos, lalo na, hindi po kinukonsinti ng namamahala sa Iglesia ni Cristo. Ang gayon po ay itinitiwalag. At kung merong naapi sa kabilang panig na hindi Iglesia ni Cristo, tumutulong pa po ang namamahala para yung dating kapatid namin na itiniwalag ay maipakulong. Yun ang katunayang hindi po kinukonsinti. Hindi kinukonsinti. Halimbawa, yung pakikiapid sa kapwa lalaki, hindi kinukonsinti dito yan. But Eli, hindi kinukonsinti dito yan. Oh, eto, pakinggan ninyo, si Badeli. Kaya yung mga iglesyang nagsasabi sa Diyos sila, patapos pumapatay ng kapwa. Ay, kahit baligtarin mo ang mundo, hindi ako maniniwala sa Diyos yan. Biro mo, basketball lang, 5 estudyanteng Katoliko pinatay sa loob mismo ng compound ng kapilya. Tingnan ninyo ang record ng Supreme Court Reports Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang kaso, People versus Abella. Biro mong iglesia yan? Pumatay na ng kapwa-tao, pinagtulong-tulungan sa kanilang loob ng kapilya, ipinagtanggol pa hanggang sa Supreme Court. Alam ng hanggang Supreme Court nakarating yung kaso na yan. Ibig sabihin, talagang kukonsintihin nila ang pagpatay ng kapwa kung kakampi sa kanila. O yan, kanina, sinabi ko na po, hindi kinukonsinti ng pamamahala sa iglesia ang mga lumalabag sa aral o doktrina. Gaya halimbawa ng iba't ibang masamang bisyo o kaya ay pagpatay. Labag yan sa aral ng Biblia. Kaya ano ginagawa? Ikalawa, itinitiwalag. Kaya una, hindi kinukonsinti. Kalawa, katunayan hindi kinukonsinti. Itinitiwalag. Kaya yung mga na-involved doon. Sa kaso na yun sa Punta Santa Ana, itiniwalag ng kapatid na Iranyo manalo. At napansin ba ninyo ang, ayaw kong sabihin, twisted ang utak nitong magtiyuhin. Ayaw kong sabihin ganon. Kasi ang sabi nila, may record daw sa Supreme Court na itong Iglesia ni Cristo may kaso ng pagpatay. Tingnan ninyo kung yung ipinakita niya. Balikan natin para mapansin po ninyo. Ang nakalagay ba, bago i-play, ang nakalagay ba, People of the Philippines versus Iglesia ni Cristo. Ganun ba? Ulitin natin. Biro mo, basketball lang, 5 estudyanteng Katoliko pinatay sa loob mismo ng compound ng kapilya. Tingnan ninyo ang record ng Supreme Court Reports Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang kaso, People versus Abella. People versus Abella. Pakipos. Ayan. Nakalagay, nababasa nyo. People versus
Abelya. Yung Abelya, yun po ang involved do sa krimen na naganap. Ang nakalagay ba, people of the Philippines versus Abelya, versus Iglesia ni Cristo? Ganun ba nakalagay? Hindi po nakalagay na versus INC or Iglesia ni Cristo. Kaya paninira. Hindi po Iglesia ni Cristo as an organization ang nagsagawa ng pagpatay, kundi individual na kaanib. Bibigyan ko ng halimbawa. Halimbawa po, may isang samahang pangrelihiyon. Yung puno ng rape ng lalaki. Ibig bang sabihin, yung buong organisasyon ng rape na? Ganun ho ba? Ganun lang ho kadali eh. Total ang ginagamit po ni Doktora Dalaginding ay yun daw record sa Supreme Court. Bueno, gamitin natin ang record sa Supreme Court. Eto,